hospital na. Ay, opo. Ayun, nakaka-beer na talaga. Oo. Ang tanong! Tama ba na pinili ka ni Cheska? Ate Virna, ano naman pong nangyari? Ba't nag-50-50? Bale, delikado kasi ako magbuntis. Hmm. So, sa buong pregnancy ko for 9 months, full bed rest ako. Naku. Tapos, akala ko, after kong manganak, okay na. 1 week, nagstay pa ako ng 1 week sa ospital para makapag-recover kasi nag-C-section ako. Tapos, the night before kaming ma-discharge yung baby, bigla na lang ako nag-seizure habang nagbe-breastfeed. Tapos, ano? Tapos, after nun, 10 days na akong na-comatose. Nakakomatose kayo? Anong sabi Anong mo? finding? Bakit gano'n? Nagkaroon ako ng seizure disorder, pero hindi na nila nalaman kung bakit nangyari yun. Sabi nila, pregnancy complications lang. Baka talagang napagod yung katawan sa Pero pagbuntis. ikaw ba, Ate Virna, ever since bata ka, never ka pang naka-experience ng seizures? Never. Ganyan. Nun lang? Oo, nun lang. Tapos First time. nakoma pa ng 10 days? Oo, 10 days. Kumbaga parang natulog lang ako. Tapos, paggising ko, binibindisyon na ako ng pare. No? Pero natakot ako. Oo. Tapos, Mas natakot sila kasi binibindisyonan mo. Oo, biglang malaw ka. Oo. tapos, ayun, nung nagising ako, may tubo ako sa bibig, may tubo ako sa ilong, tapos, nakakabit ako sa kung ano-anong mga makina, hindi ko kayang huminga mag-isa. Tapos naaalala ko, habang natutulog ako, dun sa duration ng 10 days, may time na bumangon ako. Ganun. Tapos naglakad-lakad ako sa kwarto ko. Oo. Umiwalay. Tapos, Parang, Nakita mo yung sarili mo na. oo, nakita ko Nakita yung mo siya? sarili ko. Hello. Tapos parang, hinigop lang ako pabalik dun sa katawan ko. Parang saan ka pupunta? Gano'n. Oo, parang na-magnet. Naririnig mo ba yung may kumakausap pa sa'yo? Hindi. Hindi mo naaalala. Pagkagising mo, ano yung una mong naisip? Ano ang una mong sinabi? Ganun. Siyempre, may baby Sa ka isip pa. mo, oo. Ang anak pala. Nung pagkagising ko, ang pinakaunang bungad sa akin, sobrang sakit. As in, lahat masakit. Parang pati yung mga hibla ng buhok ko hanggang sa dulo ng daliri ko sa paa. Masakit. Tapos, nakita ko nandun yung asawa ko. Tapos, nung nahimasmasan na ako at na-realize ko na unti-unti nang bumabaon sa akin na, oh my God, may nangyari. Malaki kasi nagpe-breastfeed lang ako tapos biglang eto na. Pero Napasok. bakit kailangan kang bindisyonan na? Anong sabi nila? Napakaliit daw ng chance na mabuhay. Oh. Tapos sa ICU kasi, habang tumatagal ka pala dun, mas lumalaki yung chance na hindi ka na makaalis. So, itong nangyari to, nasa ICU ka na. Oh. Nakoma eh. Tapos, ang ano pa doon, kung meron akong isang pinagpapasalamat sa buong experience na yun, nung habang nagbe-breastfeed ako, nag-lock daw yung kamay ko. Hindi nahulog si So, baby. hindi nahulog yung baby. Tapos, pagkakuha ng husband ko yung baby, saka na lang Nag-seizure. pumitik yung kamay ko. Tapos, full body seizure na. Malakas pa rin yung naturalesa mo. Kasi naramdaman mo yun, yung bata. Kaya Napag-usapan niyo ba yung pag-aalala ng asawa mo nung nangyari lahat yun? Sinabi, kinuwento ba niya sa'yo? Oo, winento niya. Tapos, tumatak sa akin yung sinabi niya na, yung kapag pala sige-sige yung pag-iyak mo, natutuyo din yung luha. Tapos, hanggang sa, nag-umpisa siya sa hagulgol, tapos hanggang sa wala ng tunog. Tapos tuyo na lang yung luha niya, pero umiiyak pa rin siya. Okay. nakakatakot. Grabe.
second life na talaga. Ate Virna, anong pagbabago nung after mong nagising ka sa coma, na-survive mo lahat? Ah, kaya ako nasabi na kanina dun sa kasabihan ko na naging mandirigma ako, lumakas yung loob ko. Parang Nakamapang ka. nawala yung takot ko sa mga bagay-bagay. Kasi pag naranasan mo na yun, parang Siyempre na lang, bawat oo, problema. kahit yung mga dating pinoproblema natin sa buhay na parang ang bigat-bigat, hindi pala talaga siya ganun kabigat. Problema lang talaga siya. Mas mabigat yung mawawalan ka ng mahal sa buhay. Yun ang pinakamabigat. Ate Virna, anong gusto mo sabihin sa family mo? Salamat kasi nalagaan niyo ko. Lalo na dun sa asawa ko na 9 na buwan kasi akong nakahiga lang eh. Kahit na umupo ako, nagbi-bleeding ako. So siya yung nagpapaligo sa akin. Pag kailangan kong magbanyo, siya yung naglilinis sa akin. Mahal na mahal kita. Gusto ko. Anong pangalan ni Kuya? Justin. Si Justin,